Wag naman pong ganun. Kasi yung audience ninyo or yung viewers ninyo or yung sponsor ninyo ang niloloko nyo. Maaaring ang iba sa inyo hindi pa lubos na kilala itong si Trending Pia. Okay? Just for information po, Mardy or kay Mariano GTV pa lang, magkasama na kami ni Pia. Or ni Dimple. Dimple channel dati yan. Ngayon naging Trending Pia na siya. And without knowing the issue na meron siya ngayon, okay, magsasalita po ako in behalf sa tao. Hindi ko po to ginawa dahil sumisip-sip ako kay Trending Pia or kay Dimple. No. Dahil nakilala ko na po yung tao na yan, Mariano GTV pa lang. At alam ko kung paano gumastos yan kapag yan po ay nagustuhan niya yung isang iniidolo niya. At nakakausap ko po yan before, nung kami ay nasa Mardy pa. Kaya alam ko kung paano gumastos yan. Bakit ko ginagawa tong video to? Para lang po ipakikilala sa inyo na manggagaling sa akin bilang isa ring vlogger, okay, na si Trending Pia po is hindi nyo po yan pwedeng pagdudahan pagdating sa pera. Why? Dahil po panahon ng Mardy, gumagastos din po yan, mas pa sa ipinagagastos niya ngayon. So doon sa mga taong nag-i-issue sa kanya ng pera, napaka-cheap po ninyo, napakababaw po ng rason nyo or napakababaw po ng paraan ninyo ng paninira sa tao. Okay? Yung mga sinabi ni Ballpoint Man with regards kay Trending Pia, totoo po yun. Dahil si Ballpoint Man ay dating nasa Mariano GTV din. Okay? So ngayon, dahil hindi nyo po nasira yung tao about doon sa pera, ngayon gumagawa na naman kayo ng issue. Ang ini-issue nyo, siya yung magpabagsak sa Rochelle. Napaka-imposible po. Pasensya na po sa background ko ha. And bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si C10C06 at welcome po dito sa aking channel. Kung mayroon man po kayong comment, suggestion, recommendation, or any reaction with regards to this video, please leave it on our comment section. And baka mayroon pa tayong pwedeng pag-usapan doon. And I'm willing and I will answer whatever questions you have with regards to Trending Pia or kay Dimple channel. So, kaya ako nagawa to dahil may mga kumakalat na naman na issue sa tao. And now, it's about Rochelle. Yung love team ng Rochelle sa Kalingap na ipinagkakalat or napagkukwentuhan ngayon na siya ang magpapabagsak sa dalawa. Okay? Kung ang paraan nyo pong ito is para magka-views, mapansin, maling-mali po kayo. Kung gusto nyo pong mapansin, ibang gawin nyo, wag itong mga ganitong bagay. Kasi masisira po kayo. Ako po yung nagsasalita in behalf of Trending Pia dahil kilala ko, even not personal, but siguro among you, I am one of those na nakakakilala sa tao. Bakit hindi siya sumasagot? Kasi hindi po siya sanay sa balahuraan or yung manira ng kapwa niya vlogger. Nangyari na sa kanya before yan, nagkaroon siya ng vlogger na naging ka-issuehan niya. Hindi siya sumasagot. Sumagot siya pero stress po siya. Kaya na-trauma na yung tao. So, kung balak niyo po siyang siraan, mahihirapan po kayo. And nandirito po ako para lang po ipaalam sa inyo na hindi po ganong klaseng tao si Trending Pia. Kung nakikita nyo man po siya na malapit sa Rochelle, dahil po yun sa pagiging totoo niya. At kahit yung dalawa pwedeng mag-testify if they will, kung mapanood man nila yun, na hindi ganon umasal si Pia, hindi siya ganon pagdating sa pera or sa fame. Yes, nagbablog siya, oo, gusto niya talagang mapansin din, gusto niyang umangat ang channel niya, but not in the way na manggugulang siya or manglalamang siya sa kahit kanino. At kung yung perang ini-issue ninyo, napakalabo po nun. Never na gagawin ni Pia yun, bagkos siya pa po ang nag-aabono.
Tapos ngayon, sasabihin ninyo, bakit nyo masasabi na siya ang sisira sa Rochelle? Ay, ang pagkakaalam ko, meron siyang team na tumutulong sa dalawa para ma-fulfill ng mga bata yung kanilang pagcha-charity. Alam ko, may pinapagawang bahay ang team nila Pia. Dahil po ba doon? Dahil po ba sa maganda ang naging acceptance ng mga tao kay Pia, ng mga sponsor kay Pia? Kaya ngayon, pilit yung sinisiraan yung tao para lang malipat sa inyo yung mga sponsor? O dahil sa wala na kayong views? Kaya yung taong nananahimik, yun yung binabanatan ninyo. Alam ko, yes, sokmed ito, social media to, kanya-kanya tayong paraan ng paggawa ng mga videos kung paano tayo mapapansin. And I'm one of those. Hindi nyo ako kilala dito sa Kalingap. Wala akong team. Wala akong kahit anong sinamahang team sa inyo sa Kalingap. So kung iniisip nyo nagpapapansin ako, sige, sabihin natin nagpapapansin ako. Pero nagpapapansin ako dahil sa kaibigan ko. Hindi dahil sa gusto ko ng views. So kung sino man po kayo na gustong siraan si Trending Pia, wag na lang po, iba na lang ang gawin ninyo. Kung yung hanap ninyo is sponsors, views, revenue, ayusin nyo naman po yung paggamit sa tao. Hindi yung ganitong gagawa nyo ng kung ano-anong kwento, mga natulungan kayo, kilala nyo kung sino kayo. Sa susunod na video ko, may mention ko po kayo. Sa ngayon, ito lang po muna yung gusto kong i-share sa inyo, na si Trending Pia po is hindi yung tipo ng tao na manglalamang sa kapwa niya vlogger or kahit kaninong tao para lamang po umangat. Yes, hindi ko siya na-meet personally. Totoo yon. Hindi pa kami nag-meet personally niyan. Kahit panahon pa namin ng Mardi. Pero malimit po kaming mag-chat. Dahil nga po, may mga tinatanong ako sa kanya, kinakamusta ko siya. Dahil kami po ni Trending Pia is halos sabay na gumawa ng channel. Pareho po kami. Tinuturuan ko pa po yan kung paano ayusin ang channel niya, kung ano yung mga dapat niyang gawin sa channel niya. Kaya more or less may idea ako kung anong klaseng tao si Pia or si Trending Pia. So nagsasalita po ako para pasinungalingan kung ano man po yung mga sinasabi ninyo. Malakas ang loob kong sabihin to dahil I know the person. So doon sa mga gustong sumira sa kanya, magpakita po kayo ng ebidensya, wag lang po puro kuda. Wag niyo pong daanin sa paawa effect. Wag niyo pong daanin sa kung ano-anong kwento. Pangit po yun. Lumaban po kayo ng parehas. Kung ang purpose ninyo is for the views, for the viral, wag naman pong ganun. Kasi yung audience ninyo or yung viewers ninyo or yung sponsor ninyo ang niloloko nyo. Kung maatim ng sikmura nyo, sige, ituloy nyo po. Pero asahan nyo, sasagot po ako kapag si Trending Pia po uli ang kinontent ninyo. Hindi ako defender o kung ano man ni Pia. Nagsasalita po ako dahil yun po ang totoo. Kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Pero ako, naninindigan po ako para kay Trending Pia na yung mga sinasabi ninyong pera at yung paninira sa Rochelle, anong makukuha niya kapag siniraan niya ang Rochelle? Diba? Bakit siya naging reactor ng Rochelle? Anong mahihita niya? Diba? Ay, ang dami-daming supporter ng Rochelle. So kapag sinira niya ang Rochelle, sinong babalikan? Diba siya din? Masyado pong mainit yung inyong iniidolo. Na siguradong ang balik nun, mainit din. So ano yung magiging point ni Pia para gawin yun? Baka kayo po yung naninira sa tao dahil sa nakikita ninyong tagumpay niya sa pag-handle ng team niya, ng mga sponsors na lumalapit sa kanya. So pasensya na po kung kayo man po itong mga tinamaan sa mga sinasabi ko. Ako po yung totoong tao lamang. Nagpapatotoo lang po ako sa kung anong klaseng taong ang sinisiraan ninyo. So, inulit ko, ako po si C10C6 at maraming salamat.